Aleluya, aleluya. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at sa nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, kung matatandaan natin ang kwento, naalis si Saul sa pagiging hari. Naalala niyo pa ba? Wala dito yung mga nagsimba kahapon. Kahapon, naalis si Saul sa pagiging hari dahil sa kanyang pagsuway. Hindi niya sinunod ang Panginoon. Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos, kaya inalis siya sa pagiging hari. Kaya naman labis na nalungkot si Samuel. Si Samuel kasi ang humirang kay Saul para maging hari sa utos ng Panginoon. Panginoon ang pumili, inutusan si Samuel at hinirang niya si Saul. Tingnan nyo, yung posisyon ni Haring Saul ay dahil sa pagsunod sa Diyos. Pero yung posisyon ni Haring Saul, ginamit niya sa pagsuway sa Diyos. Sayang, siguro nanghihinayang itong si Samuel kasi nalungkot siya nang maalis sa pwesto si Saul. Nanghinayang siya kasi nakita niya yung potensyal ni Saul. Pero hindi pala masunurin itong si Saul, kaya nawala sa pagiging hari. Kaya naman, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis, pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem sapagkat pinili ko ang magiging hari, isa sa kanyang mga anak." Dahil masunurin itong si Samuel, pumunta siya kina Hese. At nang naiharap na kay Samuel ang 7 anak ni Hese,
hindi niya doon nakita ang napili ng Panginoon. Una, inakala niyang si Eliab ang pinili ng Panginoon para maging kapalit na hari. Bakit kamo? Makisig at mataas si Eliab. O, di ba? Itsura ng isang hari. Kayo po ba? Ano bang itsura ng hari para sa inyo? Matipuno, malakas, no? Siguro no dapat makisig, no? Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Ang galing, no? Iba pala pumili ang Diyos. Hindi pala katulad ng tao na sa panlabas nakatingin. Iba pala kung sumuri ang Panginoon. Motibo at loob ang kanyang nakikita, hindi ang panlabas. Kaya nga, nang wala sa 7 sa anak ni Jese, na iniharap sa kanya ang napili ng Panginoon, tinanong ni Samuel, meron ka pa bang anak? Meron ka pa bang natitirang anak? Meron pang isa. Pinatawag ni Jese ang kanyang anak na nagpapastol. Isang makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mata. Siya ang iniharap kay Samuel at ang pangalan niya ay David. Siya ang hinirang ng Panginoon at pinahiran ni Samuel ng langis sa ulo si David. Talaga naman, madalas nagkakamali ang tao ng pagpili dahil ang batayan ng tao ay laging panlabas at hindi panloob o puso gaya ng batayan ng Diyos. Kaya ganun pala yun, no? Bago tayo mamili, bago tayo humusga, tingnan muna natin ang panloob. Huwag lagi ang panlabas. Suriin muna natin ang loob bago natin husgahan ang isang tao. Mabuti na lang si Samuel marunong makinig sa Diyos. Kaya nakaiwas siya sa pagkakamali ng pagpili. Ganon pala, no? Dapat lagi nagdadasal. Bago ka magdesisyon, bago ka sumama kahit kanino, bago ka mamili, magdasal ka muna. Para tulungan ka ng Diyos na malaman kung ano ang tamang desisyon at huwag titingin sa panlabas. Tingnan ang panloob. Ganito din ang tinuturo sa atin ng Ebanghelyo. Sinita ng mga Pariseyo ang mga alagad ni Jesus nang makita nila na namimitas ang mga ito sa triguhan. Isang araw ng pamamahinga. Noon, bawal ang magtrabaho. Kapag araw ng pamamahinga, strikto ang mga Pariseyo. Bakit? Kasi yun ang sabi ng batas. Pero ang paliwanag ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Take note, kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Sa madaling salita, pinapahiwatig ni Jesus na ang kabutihan ng tao ang isinasaalang-alang ng batas. Kaya kung hindi na nakakabuti sa tao ang batas, wala itong silbi. Kung nagpapasama sa tao ang batas, hindi na ito mabuti. Ano yun? Sinunod mo nga ang batas, gutom ka naman. Pwede ba yun? Di ba hindi na nakakabuti? At kahapon, sinabi natin, mas higit ang sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng batas.
So sinong higit? Si Jesus o ang batas? Si Jesus. At yun ang sinunod ng mga alagad. Sige, mamitas kayo. Sige, kumain kayo. Okay lang yan. Akong kasama nyo. Diyos ako eh. Dahil masunurin ang mga alagad kay Jesus, dahil masunurin sa Diyos, sinong sinunod? Ang Diyos, si Jesus. Ang nakita lang kasi ng Pariseo ay ang panlabas. Ano yung panlabas? Sinusuway ng alagad ang batas. Ang hindi nila nakita ay ang panloob. Ano yung panloob? Nais nilang sundin ng Diyos. Ano pa yung panloob? Sila'y gutom. Di ba? Pag magutom ka na, susundin mo pa rin yung batas. Pero wala ka namang ginagawang masama. Kasi ang turo ng Diyos, ang turo ni Jesus, sige kumain kayo. Ang galing ano? Mga kapatid, huwag tayong madali o magmadali sa paghusga. Lalo na kung hindi natin alam ang motibo ng tao. Para malaman ang motibo, huwag tingnan ang ginagawang panlabas, kundi alamin at kilalanin ang laman ng puso. Amen.